Kailangan natin makataas, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng pangitaas. Bakit naman? Para pag nakita nila ako, akalain nilang ako si Crisostomo Ibarra. Ngunit ang iyong ideya lubang mapanganib. Baka ikaw yung mapahamak. Pero wala na tayong naiisip na iba pang paraan. Naubos na ang oras natin. Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Maghiwalay tayo, doon ka magtungo. Hindi maaari. Parang ako muna, Ginoong Ibarra. Ayun, si Crisostomo Ibarra! Akala mo siguro hindi kami sentado, Senyor Ibarra. Magandang araw, Binibini. Buenos dias, Itados, Custedes, Kapitan. Bakit sa dakang iyon pumupunta ang mga hangal na timonero? At bakit hindi bilisan ang pagpapalayag ng Bapur Tapo? Sapagkat doon ay napakababaw, Binibini. At yan ang ating tinatahak. Kapag ating binilisan, tayo maglalago sa mga palayan. Mangyari man, walang maayos na lawas sa lupain ito. Napakadali lamang ng lunas nito. Kaya't nakakapagtaka kung bakit wala nakakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sara ng ilog Pasig. At paano naman ang salapi at ang mga manggagawa? Ipapagawa ko sa mga bilanggo. At kung kakayanin, ipakilos ang buong bayan, bata't matanda. Ngunit kaguluhan lang ang maidudulot niyan. Tiyak akong di maghihimagsik ang mga pulong ito. Magtatag kayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila. Abas sigurado akong hindi matutupad yan. Ngunit naregaluhan namin siya ng 2 kabayo. Nangako siya sa amin. Pero paano naman ang pondo, guro, at pasilidad? Ang mga mag-aaral ay nag-ambag ng salapi. Meron na rin kaming guro. Kalahating Pilipino, kalahating Espanyol. Nag-alok na rin ang kaibigan namin si Makaraig ng isa sa kanyang mga bahay. Mainam naman. Sana kayo maging matagumpay. At ako'y mauuna na. Pili nagkakatuwaan kayo dyan. Mahali ba akong sumali sa inyong pinag-uusapan? Ayos lang, Senyor. Ikinagagalak pa namin. Buena. Maaari niyo ba akong sabihang uminom ng serbesa? Maraming salamat, Senyor. Ngunit hindi ko may umiinom ng ganyan. Di umiinom? Ha? Masama yan. Ani nga ni Padre Camora. Pasamaan palagi umiinom ng tubig. Kung ganon, pakasabi kay Padre Camora na kung tubig sana ang ating iinom, makapabuti at maalis ang ating pag-aalinlangan. Di tulad ng alak at serbesa, ang tubig ay nakakapatay ng apoy, na kapag pinainitan ay nagiging singaw. At kapag ito ay maaaring lumawak at maging baha, na handang wasak at pumatay. Napakahusay na sagot. Tatapot, ito'y mga pangarap na lamang. Parang napakatabang mo sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Namumukhang kaong taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal na matalik na kaibigan ni Kapitang General. Ah, ganun ba? Ano? Saan kayo nagtungo? Di nyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay? Ang mga tanawin. Hindi naman ako nagtatago. Nakakita na rin ako ng mga ilog, katanawin. Mas may kabuluhan lang sa akin ngayon yung mga alamat. Kung alamat rin naman ng pag-uusapan, meron din namang alamat ng Ilog Pasig. Mawalang galang na kapitan, ngunit nalalaman mo ba kung saang dako ng lawa namatay ang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Ngunit asan nga ba si Crisostomo Ibarra?
Ayon sa mga kawal, Ayun, si Crisostomo Ibarra! at ngayon, 13 taon na ang nakalipas na mangyari yon. Kung gayon, ang kanyang bangkay, Nakasama sa bangkay ng kanyang ama! Hindi ba't isa rin siyang pilibustero? iyan ang tinatawag na napakamurang libing. Hindi po ba, Padre Camora? Lagi kong inaasahan na ang mga pilibestero ay hindi inaasahang magkaroon ng magandang libing. Oh, anong nangyari sa'yo, Ginoong Simon? O anak, bakit ganyan ang iyong mukha? Maganda nga natin ngayon, ama. Ngunit nagpatong naman sila ng buwis sa ating lupain. Ipagpalagay mo na lang na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinaklam ng malaking buhaya. Ngunit ama, hindi naman tama yung ginagawa nila. Buenas noches, Telesforo. Mabutit nandito ka. Magandang umaga, Padre. Ano ang maaaring ipaglingkod ko sa'yo? Kailangan mo na magbayad ng buwis. Ito ay 200 piso. 200 piso? Ang taas niya na! Kung hindi ka magbabayad ngayon, ipapaubayan namin ang paglilinang dito. Ako naghirap, nagani at nagtanim dito para lamang makaahon ng aking pamilya sa kahirapan. Kaya wala kayong karapatan! Ngunit hindi sa iyo ang lubang ito. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Nasaan ang kasulatan? Wala kayong pinapakita. Kaya walang patunay na sa inyo ang lupang ito. Meron! Nasaan? Hanggat wala akong nakikitang kasulatan, hindi ako magbabayad ng kalahati ng buwis. Anak, huwag ka na magmatigas. Tama ang iyong ama, Telesforo. Hindi! Hindi ko ipagkakaloob ang lupang ito sa sino mang hindi makagawa ng higit sa ginawa ko. Kay Barbaridad, tigilan mo na ang iyong pagmamatigas. Si Cabezang Talis po ay may dalang revolver habang pinapatayan ang kanyang lupain. Kung gayan, ipagbawal ang revolver. Anak, ano ang iyong gagawin sa itak na yan kung ang mga tulisan ay may baril? Kailangan bantayan ang aking mga pananim. Ang tigas talaga ng Telesporong iyan. Nagdala ng itak ng ipinagbawal ang revolver. Bawal ang itak! Si Cabezang Talis. Kay tagal na ng huling tungo ko rito. Sariwa pa at naalala ko pa ang nangyari kay ina. Ano mga tulong ko sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? 13 taon na nang ako'y pinautangan ninyo ng loob. Sa pukding ito, Ginoo, at sa pagpapalibing sa aking ina. Kaya kinagagala kong makatulong sa inyo. Sino ba ako sinakala mo? Isa pong tao na ginagalang at tinatangi palagi na inakala ng lahat ay patay na. At kanya mga kasabihan na dinadamdam ko palagi. Basilio, ikay nakakaalam ng isang lihim na tiyak ikasasawi ko. At ngayon nakatuklas ng isa pa na maaaring ikasira ng aking layon. Kaya't nasa kamay mo ang aking kapalaran. Totoong ako'y naparito 13 taon na nakararaan upang dakilain ang isang kaibigan na inaalaan ng kanyang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Ngunit, hindi ko inakala na ang naiwang lason ay tuluyang kumalat sa ating lipunan. Ilalapit ba ng wikang Kastila ang ating mga sarili sa pamahalaan? At ang mga kabataan ay sumusunod na lamang at nagpapakaalipin. Hayaan mo na lang ba mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa lupa? Ngunit isa lamang akong estudyante, naghihirap. At hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina para iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sino ang Kastila. Ano nga ba ang gagawin ko? Basilio, nasa kamay mo ang buhay ko. Tayo nabibilang sa mga taong uho sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Aking pag-iisipan muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina. Matitira ang malalakas. Kunting tiis na lamang at ako'y malapit ng magtagumpay. Maraming salamat po sa pagpapahiram ng tulong kapalit ng panilbihan sa inyo. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal,
Líbranos, Señor, de la peste y todo mal. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, libranos. Ikaw bata ka, hindi ko alam kung ano ang tinuro sa iyo ng inyong nanay. At pati pagdadasal ay hindi mo alam. Pasensya na po. Sumagot ka! Opo. Kapag di mo nakabisado yung dasal na yan, hindi ka pa tatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pinagtutuunan ko ng pansin ng pagtuturo. Meron pa bang iba? Ang kahilingan ng mga mag-aaral na humingi ng pahintulot upang magbukas ng isang akademyang Kastila. Ano ang palagay mo? Ano pa ang ipapasya ko, aking General? Ano pa kung hindi ang kahilingan ay dapat ipanukala? At nakakapagtakang 6 na buwan na ang nakakaraan at iyan ay pinag-iisipan pa rin. Dapat itong mapag-usapan ng mabuti dahil ang kahilingan ay hindi napapanahon. May malaki itong epekto sa ating mga karapatan. Ang kahilingan ay kay Nainala, Kapitan General. Huwag kayong magpautok. Ito ay isang tahimik na paghihimagsik lamang. Kapitan, ang kanilang kahilingan ay makatuwid at karapat dapat ipatupad. Ngunit hindi nyo ba naisip na hindi nararapat matuto ng wikang Kastila ang mga Indyo? Maaari silang makipagtalo sa atin. Sila ay magiging kaaway natin at kaalitan ng Espanya at Diyos. Isang salita pa, hindi lamang pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan natin dito. May layunin na nagkukubli laban sa pamantasan ng Santo Tomas at mga mag-aaral nito. Tingnan muna natin kung sino mananalo sa usapang ito. Huwag sanang sumama ang loob mo sa akin, Padre Sibila. Ang pagtuturo ng Kastila ay karapat-dapat, kaya't ibigay na natin sa kanya. Tumututol ako, Padre Fernandez. Mga gino't ginang, ang mga bagay na maselan ay dapat ipagpabukas na natin. Kaunting tiis na lamang at mapapatupad na ang ating pagpapatayo ng Akademyang Kastila. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag muna tayo magsaya, sapagkat taliwas pa ang mga praile sa ating mga panukala at malakas ang kapit nila sa general. Sinasabi mo bang hindi makapag-isip sa kanyang sarili ang general? Wala akong sinasabing ganyan. Ngunit ano ba talaga ang mga basehan ng mga praile para hindi pa hintulutan ang pagkakaroon ng akademya? Ang pagtuturo ng Kastila ay pakipakinabang. Marahil takot silang maunawaan ang karangalan ng bayan at ng universidad ay isa sa mga pangalan nito. Hayaan ang mga libang karangalan na iyan. Abat para saan ba ang universidad? Ito ba ay pawang institusyon ng kamangmangan? Ang punto ay kahit anong paliwanag mula sa mababa ay nagpapahayag lamang ng kabiguan. Ang mga masamang hangarin ay walang katunayan. Magtiwala muna tayo sa pamahalaan. Ang panahon ay nagbabago. Ang inyong samahan ay may layuning padali ng pag-aaral at daan-daang mag-aaral. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo na tsak na panalo tayo sa digmaan. Ang ating pagsisikap ay may gantimpala sa ating bansa! Mabuting mabuti. Subalit, kung lahat ng sinabi ni Sandoval, ang general ay patuloy na humihingi ng payo at ang pahintulot ay hindi ibibigay. Kung ang general ay nais ang ating ikatututo, mga Ginoo, ang pagsisikap ay nais sa katuparan nyo at hindi nagawa sa iba. Mabuti, Sandoval. Masasabi ko yan kung ako ay isang Kastila, ngunit hindi. Mabuting balita mga kaibigan, tagumpay! Matuwa tayo mga kaibigan, mabuhay ang wikang Kastila! Mabuhay! Makaray, anong nangyari? Ngayong umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene. Niya sa akin lahat na nangyari sa Los Baños. Ano ang napagpasyahan nila? Kailangan natin ng pahintulot mula sa komite tagatanggap ng edukasyong primaryo. Kung gayon, ano ang nararapat natin gawin? Si Don Custodio ay kasama sa komite. Paano natin siya makukumbinsi? Si Pepay, ang mananayaw. Oo, si Pepay. Maaari ko siyang makumbinsi sapagkat siya ay aking kaibigan. Labis nating nagamit si Padre Irene at si Pepay. Kung gayon, sumangguni tayo kay Ginoong Pasta, ang tagapayo ng batas ni Don Custodio. Ang Ginoo ay kaibigan ng aking ama. Pwede natin siyang pakiusapan.
Magandang araw, Ginoo. Oo, Isagani. Ikaw pala yan. Paumanhin, maupo ka muna. Kamusta naman si Padre Florentino? Maayos naman po ang kalagayan niya. Ano may tutulong ko sa iyo? Nais ko po sanang aprobahan ninyo ang aming panukalang magpatayo ng Akademyang Kastila. At kumbinsihin si Don Custodio magbigay ng pahintulot. Mahal ko ang bansa at ninanais kong umunlad. Kailangan kong mag-ingat sapagkat may dala itong kahihiyan. Ngunit hindi po namin nais na ipaya kayo. Ito ay bunga ng aming pagnanais na kaayusan at pagtulong sa pamahalaan. Kahanga-hanga ang pagtulong ng ating pamahalaan sa pagsunod ng ating batas. Ngunit ang ating kabataan ay kumikilos lamang ng pabigla-bigla. Kung kabutihan ng nais ng pamahalaan, dapat nila sundin ang kahilingan ng mamamayan. Dahil lubos na kanilang alam ang mga pangangailangan. Ang gobyernong ito ay binubuo ng mga pili at tinatanging mga tao. Ngunit ang mga taong ito ay nagkakamali rin. Kaya kailangan nilang makinig sa iba. Ang akin lang, hayaan mong kumilos ang pamahalaan sa kanilang sarili. Hindi po ako pumunta rito para sa aking sarili, kundi para sa iba ng nangangailangan. Maunawaan mo sana ang sinabi ko sa iyo, Isagani. May papayo ko lamang sa iyo ay mag-aral ng mabuti at mag-asawa. Tandaan mo sa paglaki mo, ang aking mga sinabi yung matatandaan. Hanggang sa pagputi ng buhok ko ay mauunawaan mo ito. Kapag ang aking buhok ay kasimputi na sa inyo, Ginoo, at matatandaan kong ako'y nabuhay para sa sarili lamang, at hindi ginawa ang dapat gawin para sa bayan, at ang bawat puti kong buhok ay hindi ko may pagmamalaki. Quiroga, kaibigan, nagustuhan ba niya ang mga pulseras? Naku, Ginoong Simon. Aking lugi, aking hugub. Anong lugi? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na nila maabala. Pero Senyor Simon, madaming utang sa akin. Di ko masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may ilan nga pala akong ipapasok sa iyong kahon ng mga baril. At itago mo ito sa iyong kamalig. Mahirap at mapanganib yun, Senyor Simon. Huwag kang matakot, akong bahala. Nauunawan mo ba, Quiroga? O siya, ikaw na ang bahala diyan ha. Basta ako hindi sabit diyan. Nanaisip ko pang itapon sa dagat o maging bandido kaysa bumalik sa pamantasang iyon. Ibig ko mabuhay. Mabuhay tulad ng mga taong malaya. Maganda ang kalakalan sa Hong Kong. Doon na lang ako maghahanap buhay. Pagtapos, maaari na ako magiganti. Oh, Ginoong Simon! Mangingi ako ng tulong sa'yo. Nais kita makausap saglit. Oh, Placido. Hindi ko na kaya ang pagpapaya at pagmamalupit ng mga praile. Nais kong pumunta ng Hong Kong at pagbalik ko dito, sila ay malalabanan ko na. Para saan pa? Kung gayon, sumama ka sa akin. Tara. Ginoo, kayo po pala. Meron na ba kayong pulbura? Hinahanda na lang po namin ang lalagyan. Handa na rin, ngunit ang paligid hindi pa. Mabuti. Kung gayon, kailangan na natin dito sa isang linggo. Hindi natin kailangan ng paligid. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga gwardiya ng Pilaalis, at isang ukbo ay sapat na. Hindi natin kailangan maghintay ng matagal pa. At baka mamatay si Maria Clara. Humanda kayo. Sa isang linggo, sa unang putok ng kanyon. Para sa bayan! Placido, di ko pinagtataka sa nangyayari. Lahat sila ay nakaranas ng sakim at paghihirap sa pamahalaan. Ito ba ay paghahanda para sa isang paghahalsa? Kung nais mong magiganti, hinihimo kitang maging kasapi. Ilan na lamang ang kasumpasang panglungsod. Mga mapagsamantala sa mga mangmang at kapuspalad, nagliliyab na. Yan ang aking paghihiganti, bunga ng kasakiman at kasinungalingan. Hindi na ako pwede bumalik kung makakagawa man ako ng masama. Ito'y para sa kabutihan din. Noong oras na, may pagpupulong pa pupuntahan mamaya.
Minsan lamang may tanghal ang Les Cloches de Corneville. Dito sa Teatro de Variedades, dapat lamang panoorin. Nasasabik na akong marinig ang wikang Pranses. Ano ka ba? Mas nakakasabik pag masdan ng mga magagandang babae. Kay ganda ng hubog ng kanilang katawan. Kahalayan sa Pranses. Alang-alang sa Diyos, hindi maaari yan. Isa lamang itong masagwang dula, laban sa moralidad. Ligtas mo kami, Panginoon. Kamaron Casido, kaibigan. Kiko, andito ka pala? Alam mo ba ang mga kikitain ng salapi? Sa buong palabas, mapupunta ang lahat sa mga praile. Ganun ba? Ang hudya ay isang putok. Opo, Ginoo. Humanda kayo. May balak sila, ngunit anong kabuluhan ito sa akin? Ano ba yan? Malapit na mag-ikasyam na gabi, wala pa si Kapitan General. Buksan na ang tabing! Nagkagalit ba ang general at mga praile? Nakakainip. Gusto ko na pagmasdan ang mga dilag. May usapan kami na ako munang manonood para masiguradong lisente ang dula. Kung maaari niya itong panoorin, ngunit bakit siya narito kasama ang aking kaaga? Tinubuan na kaya siya ng pag-ibig sa mga mananayaw na dalagang iyan? Ang kahulugan ng Cervantes ay mga utusan. Ang domesticas ay mga utusang domestiko. Ano nga bang pinagkaiba nila? Ang domesticas ay nagpaamo ng asal at taong gubat naman ng Cervantes. Tama. Totoo yan. Ang iba'y walang galang. Tingnan nyo, may isa pang bakanteng upuan doon. Naniniwala ako, si Ginoong Simon ang upuan na iyon. Ngunit, bakit wala siya rito? Kamusta, Pepay? May maganda bang balita? Kanina, nagpadala ako ng liham kay Don Custodio. Nandito siya upang sabihin ang kasagutan para sa kahilingan niyo. Wala naman masama dito. Ngunit bakit ganyan ang iyong mukha, mga raig? Yan ay naaayon sa ating kagustuhan. Ngunit nakausap po si Padre Irene. Kung ganun, magiging tagapanganingil tayo ng mga buwis. Sinabi rin ni Padre Irene na magkakaroon tayo ng isang pagsasalo bilang pasasalamat. Tayong papasalamat pa. Tiyak ito'y piging ng mga bilanggo. Ito ay isang piging na kung saan lahat ay magluluksa. Ginoong Simon. Basilio, kamusta ang may sakit? Ikaw ay wala sa teatro, kaya dito ako nagtungo. Nangihina na talaga siya. Bahagyan na lang ang tibok ng kanyang puso. Mahina na ang kanyang pulso. Maaari na siyang mamatay sa mga susunod na araw. Katulad ng Pilipinas! Lalo pang nakakapanghina sa kanya ang kanyang mga takot at bangungot. Tulad ng pamahalaan, Basilio. Kagabi, hinahanap niya ang kanyang manok ng pansabog na 3 taon nang nawawala. Makinig kang mabuti. Mahalaga ang bawat sandali. Ang ibang makikita, kundi labanan at patayan. Magsisimula na ang himagsikan. Nakahanda na ang lahat at ako'y siguradong magtatagumpay. Ang mga hindi kakampi sa amin ay ituturing na kaaway. Basilio, narito ako upang ihandog ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Ang kamatayan o ang hinaharap? Sa panig namin o sa panig ng pamahalaan? Sa piling ng mga maniniil o sa piling ng iyong bayan? Magpasya ka. Nauubos na ang oras. Narito ako upang iligtas ka, Basilio. Tama ka ba sa akin o ikaw ay mapapaanib sa aking tauhan? Ano? Ano ang dapat kong gawin? Madali. Ikaw ang mamumuno sa mga pangkat at sa gitna ng kaguluhan. Sunod mo ang kumbento ng Santa Clara. At kunin mo ang taong pinapahalagahan mo. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Gusto ko siyang iligtas. Ninasa akong maghimagsikan dahil ito lamang ang paraan upang mabuksan ang pinto ng kumbento. Ngunit huli na kayo. Bakit? Patay. Patay na si Maria Clara. Hindi siya patay. At ngayong gabi ililigtas ko siya. Ikaw ang mamamatay. Darating pa kaya siya? Paulita, dumating ka. Magandang araw po. Ikaw, alam mo ba kung saan nagtatago ang tibusyong iyon? Wala pa rin pong balitang dumarating hanggang ngayon. Di bali na. Pupunta muna ako sa aking mapapangasawa. Kabigla naman na ikay nandito. Ngunit ikaw ang naipagtipan sa akin. Ngunit kagabi, hindi mo man lang ako pinansin. Ang iyong mga matay hindi mahiwalay sa mga mananayaw. Pero nasa iyo lamang ang atensyon ko dahil sa pagpunta mo ron.
Ngunit pinilit lamang ako at ako'y pumayag upang makita ka. Ano ang kahulugan ng pagsama mo kay Pilaes? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang alay ko lamang ang umiibig sa kanya. Makinig ka. Alam mo kung gaano kita kamahal. Gayunpaman, kung walang mangyayari sa aming pagsisikap, papangarapin ko ang iyong mga titig. Mapalad akong mamamatay, sumisilay sa iyong matang mapagmalaki. Paulita, halika na at baka ikaw sipunin. Kamusta ka naman, Hudi? Mabuti naman po ang aking kalagayan. Alam mo na ba ang sinapit ni Basilio? Iginulong siya. Maaring nandun pa rin siya sa Carolinas. Alam ko naman pong biro lamang ang mga iyon. Alam kong matatag ka. Maralampasan din ni Basilio ang lahat. Huli! 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 Gumising ka! Huli! Gumising ka, Huli! Wala nang kalaban-laban si Basilio sa bilangguan. Kinakailangan kong kumilos upang matubos si Basilio. Si Padre Camora, siya ang pinakamainam mong puntahan. Isang sabi lang nito, makakalabas na si Basilio. Ayoko pong pumunta kay Padre Camora. Minahon ka, Iha. Wala kang dapat alalahanin. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. Anong nangyari sa'yo? Diyos ko! Bigyan niyo po kami ng katarungan! Mga kabataan, kamusta na kayo? Maayos naman po, Ginoong Benzaib. May dala po ba kayong balita? Mga ilang linggo na lamang ay ikakasal na sila, Paulita at Juanito. Bagay silang dalawa, parehas silang makasarili at walang isip. Tiyak na ang buong Manila ay hinihintay ang biging. Tama, hinihintay na ng lahat ang kasal nila Juanito at Paulita. Sabi nila gugunitain ang kasal 2 araw bago umalis si Ginoong Simon sa bansa. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay.
Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan. Haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay natin gawin kahapon ng bukas. Ikaw, Ginoong Juanito, tinatanggap mo ba si Binibining Paulita bilang kabiyak mo sa habang buhay? Opo, Padre. Ikaw naman, Binibining Paulita, tinatanggap mo ba si Ginoong Juanito bilang kabiyak mo sa habang buhay? Opo, Padre. Kinagagalawan narito kaya sa piging ng aking anak na si Juanito at Paulita Gomez. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa bagong kasal. Naway maligayahan kayo sa aking simpleng handog. Mali ito. Maraming mamamatay sa paghihimagsikan na ito. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maraming salamat, Ginoo. Sagani, bakit ka narito? Tara na! Lumayo na tayo sa bahay na to. Alang-alang sa Diyos. Bakit lalayo? Ibig mo bang mamatay? Makinig ka, Sagani. Maaaring sumabog ang bahay na to sa anumang sandali. Pasensya na, ngunit kailangan ko ng umalis. Nais kong manatili dito. Nais kong makita si Paulita. Ilang araw na siyang may sakit. Nagpupunta ako sa kumbento para makibalita. Magdamag na umiyak si Kapitan Tiago. Sinisisi ang kanyang sarili. Patay? Namatay nang hindi ko man lang nakikita? Namatay nang di nalalaman na ako'y nabubuhay para sa kanya? Namatay nang nagdurusa? Tayo na sanang dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayang ang unang pag-ibig ay di mawawala. Nakailang tula na, ba't tila di napupuna ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi napapakawalan kailanman. Ang dating tamis ng pagsasama na sana. Ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda, maririnig pa ba handang tahaking mag-isa? Kahit wala ka na. Ikaw pala'y uminom ng lason. Bakit mo tiniis ang sakit na dulot nito? Hahanapan kita ng lunas. Huwag kang mabibigla. Sapagkat ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ang aking tunay na pagkatao. Ako, si Crisostomo Ibarra. Napuno ako ng pangarap at pag-asa. Nagplano akong magiganti. Tinaka akong magiganti. Ngunit bakit hindi ako tinutulungan ng Diyos?
sapagkat ang iyong pamamaraan ay mali. Inaamin ko po na ako'y nagkamali. Dahil sa pagkakamaling iyon, ipinagkait na ng Diyos ang kalayaan ng isang bansa. Ang nararapat gawin ay magtiis. Padre, madali lang pong sabihin ng magtiis sa mga taong hindi nakaranas ng ganyan. Anong klaseng Diyos po ba ang humingi ng ganong kalaking pasakit, Padre? Ito ang Diyos na makatarungan at nagpaparusa sa kakulangan ng tao. Gumawa tayo ng mabuti, tapat at nararapat. Hanggang mamatay tayo dahil sa karangalan. Rito. Ba't mawa? Kahala yan. Wala pang go. Tiyak na. Nakatingin sa camera! Sa'yo ang lupang ito. Ito ay pagpamayari mo sa Ay, ba't may natakbo? Para sa bayan, ha? 3, 2, 1, go. 1, go. Wala, ba't na... Ingay nyo na. Mamaya! Mag-guess na tao. Laban. Naman ulitin na yan. One, go. Tapos na. Ay, tingnan. Pinagtutunan ko. May natin yung matagalin mo. Oh! Tuwa tayo. Ikaw tumawa. Muso!